We're still here, Meeting of Styles Philippines 2026. This time, makakausap naman natin si Kuya Quicks. Alright, si Kuya Quicks. Alam natin, maraming kumitingala sa mga nagawa na ni Kuya Quicks when it comes to his art. So basic questions lang ulit, a glimpse din kung ano yung mga pananaw mo sa bagay na nangyayari ngayon sa eksena, no Kuya? Anong year ka pala nagsimula, Kuya Quicks? And paano mo na-discover yung graffiti and street art? Matagal na akong Quicks pero dati more of graphic design tsaka toy design. Matagal na ako frustrated na gusto ko maging graffiti artist talaga. Mga panahon pa lang artcrimes.com 1999-2000. Pero yung idol ko nun sila 123 Clan, yung mag-asawa from Montreal. And super idol ko talaga yun. May parts din ng style nila na nag-carry over dun sa sarili kong style dun sa paggawa ko ng si Tech 63 tsaka yung mga iba kong laruan. Fusion siya ng hip-hop tsaka Japanese culture. Yung saan lang ginawa ko more of yung mga mech, mga super robots nung panahon namin ng bata. Kaya yun yung naging style ko na rin. Hip-hop na may elements of graffiti tsaka Japanese robots. So knowing you, Kuya, syempre magkakasama tayo from the first ever Meeting of Styles, no? Sa Paliparan. Marikina Paliparan, Kuya. No? A decade after, Kuya, ano yung mga na-analyze mo na nangyari ngayon? Naging contribution naman nitong eksena natin. Anong magandang naging lesson nito sa public din? I think gawa ng internet, naging mas open yung lahat ng styles from kahit iba-ibang countries, mas na-expose yung mga bata, yung mga generation after us. Kita ko malaki yung influence ng ibang eksena sa ibang countries dun sa gawa nila. Kaya lalong lumakas yung local graffiti dito sa Pinas. Kaya nakaka-proud makita. Kasi yung mga sumunod pang batch sa kanila din, ang gagaling. Kaya pagaling ng pagaling yung mga artists. Nakakatawa. And syempre at your level, Kuya, you're handling not only big clients locally but international clients as well. For new artists to reach that level, ano yung ma-advise mo sa kanila? Hindi ko lang masabi kasi pag nag-advise ako ko yung formula na nag-work for me, mag-work din sa kanila. Pero I guess siguro sabihin ko na lang na yung kung ano talaga yung passionate about ka, yun yung sundan mo. Huwag kang pag-follow ng trend tapos in the end parang hindi mo naman pala talaga siya type to begin with. Parang napipilitan ka lang kasi yun yung uso. Mas okay yung kung ano natural sa'yo. Kung ako as an example, lahat ng mahal ko since bata ako, mga Japanese robots na pinanood ko ng bata kami, yan yung mga hip-hop scene nung 90s, tapos nung nakita ko yung eksena ng graffiti nung early 2000s, lahat yun parang ko lang tinuloy-tuloy ko kasi hindi ako magsasawa. Yun yung love ko mula nung bata ako. Kahit hindi siya uso, kahit walang pumapansin dati din sa mga ginagawa ko. Tapos eventually through the years, swerte din na marami akong na-connect ng mga tao na trip din yung gawa ko. So, ayun. Now, before we proceed with the interview, let me just do a quick shout out. We have our sponsor, Montana Colors, MTN94 and MTN Hardcore. Pag kailangan nyo, message nyo lang Mindship Supply Company. We'll be there to assist you. So, any events or pages or... Sa susunod na weekend, meron kaming yung parang board games na maglalabas kami ng collab ni Berlin. Yung gumawa ng Combatron yung sa Funny Comics. Sobrang OG kasi early 90s. Tapos kinambine namin yung characters namin. Yun yung ilalabas namin next week. Sa ano yun? Sa may Pioneer Center. Ano yung din? Bayanihan Convention Center. Saka syempre sa June, yung Toycon. May pasabog kami din. Kita-kits. Okay. And any shoutouts to family, friends, crew, relatives? Kilala nila yun. All goods na yun. Salamat. Thank you. Alright, yun lang Kuya. Maraming salamat Kuya Quick sa lessons and